ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, basta mo yung mga anak na yung ginawa sa aming mga kanya-kanyang pangalan. You called us, O God, in a very special way. So, Lord God, narito kaming lahat na iyong mga anak. Willing to submit ourselves before you, Lord God. And right now, inilalagay namin ang aming sarili sa kapadalbanaran ng presensya. Punuin mo kami at puspusin ang iyong Espiritu. At muling kausapin, Panginoon, ng iyong salitang nagpapagaling, nakapagpapabago ng buhay, nakapagpapalaya. Salita mo nakapagpapaunlad sa buhay, nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan at tunay na katiwasayan at kapayapaan. Panginoon, ang katulad na nigusa na ang hanap ay malinaw na lapis at mainang na pastulan, at ito'y sa iyo namin natatagpuan. Panginoon, sa mga sandaling ito'y inaalala namin na aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling. Matagal namin din nakikita. Ngunit sa pamamagitan ng aming pananalig sa iyo na ikaw ang nangangalangin at nag-iingat sa kanila kung kaya't napapanangad kami. Panginoon, pagpalain mo sila sa pasinararoon, pagpalain mo ang mabuting balitang aral, pagpalain na kilang Diyos ang bawat isang nandito, at ipagkaloob mo po, Panginoon, ang tanda at himala sa araw na ito ng aming pong pangipagtipan sa iyo, Panginoon. And we pray that your Spirit may convict our hearts, O God, sa pamagitan na rin ng iyong salita ito. Lord, samahan mo po ako sa gagawin kong pagbabahagi. Pagpalain ng mga awitin at ang aking mga kasamang mga awit manunugtog, kapwa manggagawa at ang aming mga attendees every Saturday. At ngayon pa lang inaakina po namin na yung aming mga kahilingang itataas ay binigyan mo na po ng katutunan at kaming lahat ay answered prayer na. This we ask and we claim. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Handa na ba kayo makinig? Amen. Tatanungin ko muna kayo bago kayo magbasa ng salita ng Panginoon. Kilala niyo po ba yung likod ng Diyos sa lumang tipan na inihagis sa pulungan ng mga leyong gutom na gutom? Sino po siya? Si Daniel. Ngayon, ano ang naging sala ni Daniel bakit siya inihulog doon sa gutom ng mga leon? Ayun, kasi may batas na ginawa yung hari na kapangalan ng ating dating preacher dito. Sino hari yun? Kapangalan ng ating dating preacher dito? Haring Dario. Yung si King Darius. Amen, ng Persia. So may ginawang batas si Haring Dario na ang batas ay nagtatadhana na bawal manalangin for 30 days. Bawal mag-pray. So nilagdaan niya ito, mga kapatid. Pero si Daniel, nilabag niyo, no? Sa kanyang kwarto, siya po'y nagdasal 3 beses isang araw. Kaya yun ang dahilan bakit siya inihulog doon sa gutom na mga leon, mga kapatid. Nakaka-relate ko kayo sa leon? Nakaka-relate kayo? Gutom na tayo, gutom na. Okay, Daniel chapter 6, verses 1 and following. Buksan ang Biblia. Aklat ni Daniel, kabanatang 6, talatang 1 hanggang sumusunod, ninyo may kahabaan. Si Haring Dario ay humira ng 120 gobernador at itinalaga niya sa buong kaharian. Pinili naman niya si Daniel at 2 pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mangalaga sa mga kapakanan ng hari. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, iniisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga gobernador ay humanap ng maigigintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel
sa kanyang tungkulin. Kaya sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya, maliban sa kanyang relihiyon. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario! Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, katulong na gobernador, at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Kasi noon, may tinatawag na emperor's cult ang pagsamba sa hari o sa emperor. So pinabawal yung pagsamba at pananalangin sa ibang Diyos maliban sa king o sa emperor. Sabi dito, mga kapatid, mabuti po ipag-utos ninyo na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagis sa kulungan ng mga leon. Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na di mababago kailanman, at gayon niya ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaanan ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusan nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, napadisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alimang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya dito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katatanan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pangtatak ng hari at ng kanyang mga ministro upang hindi mapuksan ng sino man. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo at magdamag siya hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Nag-fasting para kay Daniel. Kasi yung hari, bilib na bilib siya kay Daniel. Okay? Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. At pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako inanong, pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom na mga anghel na sinuko ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niya wala akong kasalanan na gagawang masama laban sa inyo. Mga kapatid, ang salita ng ating Pong Panginoon, pangako mo, aming pagkakabuhayan.
Kamaya na ating kapatid, kaliwat ka sa mga kapatid. Nice to see you once again. Sabi mo kapatid, ang piling mo na. Pagpapalaig ka ng Diyos. Sa araw na ito. Amen. Bless na kayo. Bless na kayo. Thank God. I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maramat, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa. ay nangyayari na po sa buhay natin. Amen, mga kapatid, sa pagkatang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, mga kapatid. So, are you ready to listen, mga kapatid ko? So, mga kapatid, sa Panginoong Kristo, ang ibinahagi ko ng Monday up to Thursday group, ito po sa the power of intercession. Hanggang Thursday lang, sapagkat kahapon,
Itong topic ko ngayon ibibigay sa inyo, ibinigay ko na yung topic ng the power of intercession na ibinigay ko sa Monday group up to Thursday, ay naibigay ko na sa mga taga Friday group at saka Saturday. The power of intercession. Kaya hindi ko na uulitin. Pero itong topic ko ngayon ay mayroong pagkakahawi patungkol sa panalangin, sapagkat ang paksa natin ngayong araw na ito patungkol sa panalangin, ito pinamagatan po natin prayerlessness. 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 Sa Tagalog, mga kapatid, ay kawalang panalangin. May mga tao hindi nagdadasal katulad ko noon. Bago ko ma-encounter ang Panginoon, year 1982, hindi ako nagdahasal. Hindi ako nagsisimba. Wala akong prayer. Kahit kumakain, pag nagising sa umaga, kilos, gawa, walang dasal. Wala akong prayer life, wala akong prayer time. So may mga taong gano'n, alam ko hindi lang ako. Maraming tao, mga kapatid, wala siyang prayer time, wala siyang prayer life. Hindi nagdarasal. Itong prayerlessness, mga kapatid, tumutukoy din sa katamarang magdasal. Nagdarasal, kaya lang depende sa mood. May mga moment, nagpapadala sa kanyang katamaran. At yung pangatlo, kawalang ganang manalangin. Tatlo yan, kawalang panalangin, katamarang manalangin, at kawalang ganang manalangin, mga kapatid. Nakikinig po ba tayo? Amen. Kukwentuhan ko po kayo bilang panimula. Merong isang mama, mga kapatid, ang naghahangad yumaman. Sino gustong yumaman? Sa kanila. Amen. Amen. So, pag meron kayong pera, mas marami kayong magagawang kabubinan. Pag wala ka, pera, limitado ang magagawa mo. Kaya sino gusto yumaman? Pagkakalatin na Panginoon. Okay. Gusto niya yumaman, mga kapatid. At yung kanyang asawa, malapit kay El Shaddai. Ito mamang ito walang gana sa mga bagay na katungkol sa Diyos. Isang araw nagpakita sa kanya demonyo, tanda niya, kung si Kristo tinukso ng demonyo, tayo pa kaya? So yung demonyo nagpakita sa kanya, saan yun na isang lalaking disente, mayaman, at mukhang magalang-galang, mga kapatid. No? At ang sabi sa kanya, bro, alam ko iniisip mo. Matagal mo lang gustong yumaman, di ba? Oo, bro. Sino po ba kayo gusto? Hindi na mahalaga na ako makakilala mo pa kung sino. Ang mahalaga, gusto mo pang yumaman? Masipre ko. Kaya kitang payamanin, tutulungan kitang yumaman, dahil mayaman akong tao. Di ba, ganyan ginaalok niya kay Christ? Nakikita mo pa lahat ng yan, ang kaharian niya, lahat ng yan ibibigay ko sa iyo. Amen? So, yun din ang kanyang tukso sa lahat ng nakikita ito. Kaya kitang payamanin, tutulungan kitang yumaman. Pero sa isang kondisyon, kaya ka ba sa kondisyon? Kaya ano itong kondisyon? Na hindi ka tatawag sa Diyos. Na hindi ka mananalangin, manang mangyari. Sige po. At galing pala. Amen? Kasi ang pinakamadaling gawin kasalanan. Ang pinakamadaling magawa kasalanan, yung katamarang magdasal. Yan ang kasalanan, napakadaling gawin. Dito madaling mag-pray kasi madami tayo. Kung ikaw halimbawa, nakaupo lang dyan, mahihiya ka eh. Diba? Pagka nag-iisa ka na, doon nakikita mga kapatid. Pag marami tayo, okay. Pero pag nag-iisa na tayo, doon na wala. Kaya yung hindi pa nalalangin ang kasalanan na napakadaling gawin. Maging natin na kay Lord. So sabi ni mama ito, sige, napakadali. Talaga naman ako nagdarasal. Sige. Yun nga po. Sadri lang. Mangangako ka na talaga hindi ka tatawag sa Diyos, hindi ka mananalangin, kahit minsan ano man ang mangyari. Opo. At lumipas sa ilang mga araw, yumaman siya o pinili. Hanggang sa siya naging napakayaman. Sagana sa lahat ng bagay. O tandaan nyo, what does profit a man if he gains the whole world, but suffer for the loss of his soul? Bagamat sa kanyang kayamanan, nagtataka yung misis niya, ano ba sikreto? Bigla tayo yumaman ng ganyan eh. Secret. Ayan, secret. Hindi mo dapat malaman. Ang mahalaga, nag-i-invite tayo. Yung misis niya nagtataka, kaya lagi nag-pray, mga kapatid. Isang araw, nagkasakit at nakalagay sa baligang karamdaman ang mamang ito. Hanggang sa sila nagpunta sa mga ospital ng mga napakagaganda
sa ibang bansa, hindi gumagaling. At papayat siya ng papayat, mga kapatid ko. At naroon niya yung kanyang para natutuso na siya tumawag sa Diyos, nakaawaan siya sapagkat hindi niya nakaya. Pero lagi nag-a-appear yung mga demonyo niya. Panginoon, di ba? Amen? Hanggang dumating yung pangyayari, hindi niya talaga kaya. At nagtapat siya sa misis niya. Ang sabi niya, mahal, ipagtatapat ko na sa iyo ang sikreto ng ating pagyaman. Ano ba talaga nangyari? Nagpakita sa akin yun. Unti-unti niya nalaman ang demonyo na yun. Unti-unti. Nagpakita sa akin yung demonyo. Saan yun ang isang lalaking descendant mayaman? At ang sabi niya sa akin, kung gusto ko yumaman, kaya niya akong payamanin. Huwag lang daw akong mananalangin at tatawag sa Diyos. Ano man daw mangyari, pumayag ako. Naku, mahal, napakalaking kasalanan na nagawa ko sa Diyos. Pero huwag ka manalala. May pag-asa pa. Gusto bang isama kita sa gawain ng Elsaday? Sa akin? Oo. Yan, napigilan. Oo, di ko na kaya. Nagpakita namin demonyo, sila nakakakita. Sila naiwis niya din. Oo. Hindi siya nagpapigil. Lumayas ka sa kanas! Biglang nag-disappear sa kanyang kanina. Hanggang sa natin sila sa Ambel, gawain na cash-pitcher. Mga kapatid, yung higaan na nahiga sa bedridden, tinulungan yung kanyang misis ng kanyang mga kasama sa bahay na dalhin yung kanyang asawa doon sa Ambel. At doon si Brother Mike nag-pray. Ikaw kapatid na may karamdaman sa kamalakan pwesto ngayon, sumunod ka lang sa aking panalangin at tsak yun, dahil ka mag-iibala ka ngayon. Ano naman yung demonyo? Nagpakita na naman. Gusto naman bumalik sa paghihirap. Di bali maghirap ako sa taas. Hindi ko na kaya ang lahat ng ito. Si Jesus ang aking Panginoon. Tungkol na walang diablo. Palapakan sa Panginoon. Nawala ng diablo. At sumunod siya sa panalangin ni Brother Mike. At mula noon, unti-unti, nakabangon siya at siya'y naging malakas ng muli, magaling na. Amen? Mapalapakan sa Lord. Kahangalan bang matuturi ang ginawa ng mamang yun ay pagbili niya ang kanyang kapangyarihang manalangin alang-alang sa kayamanan? Kahangalan ba? Dahil sa kami nagkasabing hangal ang mamang yun. Dahil sa kami. Yung hindi magsabi na kami, kakapit tayo ng demonyo. Okay pala yun, okay? Sino nagsasabing hangal ang lalaki yun? Hangal, yung sira-sira. Tasa kamay. Okay? Yung pinagtasa kami, mahilang na dito na kami. Kahangalan, dahil na masama yung ginawa niya, actually ha, sino nagkasabing hangal ang lalaki niya sa ginawa niya? Yung pagbili ha, ipinagbili niya, hangal talaga. Ang takay mo, ipagpalit niya yung kanyang karapatan, itakwil niya Panginoon, alang-alang sa kayamanan. Hangal yung lalaki, tama? Sabi niya, Brother Rocky, napakahangal. Yung mamang yun. Tama kayo. Pero mas marami sa atin ngayon, sa panahon ito, napakaraming tao mas hangal sa mamang yun. Bakit? Mabuti pa yung mamang yun. Hindi man magdasal, mayaman siya dahil ng pera. Ang tao sa kayo, naghihirap na, wala na ang pera, tamad pa magdasal, tamad pa magsimba. Amen? Nagkakatahirap-hirap na, wala pang magdasal. May ibang priority. Dapat ang Diyos ang number one. Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. So, ang hindi pagtawag sa Diyos, mga kapatid, ay isang malaking kahangalan. Amen? Ang pagpapadala sa kawalang-ganang manalangin, ang pagpapadala sa katamarang magdasal, ay isang napakalaking kahangalan. At napakalaking kapalaluan. Ang taong nagsisimulang gumawa paggising na walang prayer ay taong napakataas na kalooban. Sapagkat kanya itinapalagay na siya self-sufficient. Ang ibig sabihin po ng mga kapatid, na kahit wala ang divine tulong ng Diyos sa paghapon ito, lahat ng aking mga deadline na dapat tapusin, matatapos ko. Lahat ng lakad ko magiging matagumpay sa paghapon ito kahit wala ang tulong at gabay ng Diyos. Tama ba yun? Hindi yun totoo. Yun ay isang malaking kasinungalingan. Sabi ng Biblia, apart from me, you can do nothing. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya pag gusto tayong gumawa at magtrabaho without prayer in the morning, yung po'y kayataman.
Yung ikaw ay kumakain na wala mo ng dasal. Sunggap agad sa pagkain, wala man lamang prayer, yun po yung kayabangan, yun is self-sufficiency. Amen? Mga kapatid sa Panginoong Kristo. Kaya ngayon mga kapatid, ating pag-aaralan ng prayerlessness o mga kapatid ko. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, pray without ceasing, for this is the will of God. Pray without ceasing, for this is the will of God. Anong kalooban ng Diyos? Klaro-klaro. To pray without ceasing. Ang manalangin ng walang patid, si Daniel, pinagbabawalan na. At ang magiging kahulugan ng kanyang paglabag at panalangin ay kamatayan. Amen? And yet, hindi siya nagpalimita, hindi siya pumayag na siya'y sumunod sa batas na yun na nagsasabing huwag kang tatawag sa iyong Panginoon. 3 beses sa isang araw siyang nananalangin, mga kapatid ko. Amen? Kaya si Daniel ang magandang example ng man of prayer. A man of prayer. Walang kasalanan madaling gawin, kundi ang sin of prayerlessness. No easier sin to commit than the sin of prayerlessness. When we are alone, kapag kayo po nasa private life nyo, nagpipray pa rin ba tayo? Hanggang church lang ang ating prayer. Nakakapakinig na rin po ako ng mga kapirang na mga kapwa natin Pilipino na nagsasabing, Brother Bobby, sila na yung trabaho, wala na akong time to pray. Sa unang pakinig, parang nakakaawa siya. Pero, hindi. Yun ay palusok niya lang. Bakit pagdating sa Diyos walang time? Bakit pag Facebook, text, may time? Naisisingit natin yung mga bagay na hindi tungkol sa Diyos. Ang Diyos pa na i-echikwera. Ang Diyos pa ang nawawala. Yan ay isang kahamalan, kapatid. Hindi niya alam na sa maghapong yun, na mga napakabigat na trabaho ng kanyang haharapin, doon siya kukuha ng lakas sa Diyos. Amen? Kaya yung sinasabi ko sa inyo isang example, kung may mga tao panindalo ng kapira sa isipan, yun ay pagkapakita ng kanyang self-sufficiency. Na parang pag nasa isip niya, I can do all things kahit wala ang tulong ng Diyos. Kaya wala akong time to pray, kaya wala akong time to work. At alam niyo ba na kahit kayo po'y gumagawa, mga kapatid ko, pwede kayo mag-pray. Ano ba ang tema? Ano ba ang tema? O palapakan natin ang Panginoon. Amen? Ano ba ang tema ng Saturday group next Saturday sa kanilang anniversary? Anong tema, mga kapatid ko? Anong tema nila? Natin? Ano sabi niya? Mga kapatid ko. Ayun, ang sabi dito, mga kapatid, let all that we do be done in love. Lahat ng ating gawin natin sa pamagitan ng pag-ibig. Amen? At lahat ng ating ginagawa, i-offer natin sa Panginoon, Lord, itong mga dati na aking trabaho ngayon, mapapahirap sa katawan ko, inaanay ko sa iyo, Panginoon. And that is prayer. Pagdulol ko, paglalaba, yung kailangan ng Lord, lahat ng itong ginagawa ko, for your glory and for your honor and for the glory of God. That's prayer. At saka din ang kayo magbanggit ng salita, isipin mo ang Panginoon. Minsan ako, mapapatupod ako doon sa Masay, sa Johor, sa Malaysia. Ang laki-laki ng bahay, mansion, kapatid, 3rd floor. May mga kasama ko doon, kaya nakikita-kita kami kapag gagabi na. Kasi nasa trabaho sila. So, mahabang oras, mag-isa ko doon. Pagkabi ang dalang pasok, patutupugin ko yung mga makalangit songs. Makalangit song. Siyempre, alam ko yung mga lyrics ng kanta, sinasabayan ko. Mamayang konti, umiiyak na ako, mga kapatid ko Amen. Umiiyak na ako. So, yun ay panalangin. Pinupuli ko yung Panginoon. Hindi handa, hindi pwede mawalan tayo ng time to pray. Amen. Hindi pwede, kapatid ko. Dapat ang ating itsipwera yung mga bagay na walang kabuluhan. Dapat yun ang ma-erase. Hindi dapat mawala ang flavor ni Kristo sa pagkakon ng ating buhay. Dapat may laging Christian flavor. Amen. James 4:17, anyone who knows the good he ought to do and doesn't do it sins. Ang ba nakakala ng mabuting dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ginawa, nagkakasala. Ang tawag sa kasalanan niya, ano? Hindi ba natin nakakaalam? Sin of omission. Very good. Bagay na dapat mong gawin kasi mabuti, hindi mo ginawa. Kasalanan yun. Ang tawag na po, sin of omission. So yung to pray, na ito yung isa ko man,
Pray without ceasing, for this is the will of God. So ito yung mabuting bagay na nais sa Panginoon gawin natin. And yet, hindi ko ginawa, tinamad ako, wala akong gana magdasal, ayun ako'y nagkakasala. At ito pa sinasabi, Luke chapter 12, verse 47, ang aliting nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi ito ginagawa, ay tatanggap ng mabigat na parusa. So alam ko kalooban ng Diyos, maliwanag na sa atin. Pray without ceasing, for this is the will of God. Saan galing? 1 Thessalonians 5:18. So klaro, ito kalooban ng Diyos. And yet, tinamad ako, wala akong gana magdasal, nagpadala ako sa aking mood, wala akong gana magsimba, ako nagsimba, kasalanan. At ako'y tatanggap ng mabigat na parusa. Amen? So ating pong araw-araw ngayon, mga kapatid, at pag-isip-isipan at pag-aralan, itong sin of prayerlessness. Isa po itong kasalanan, kapatid. Sin of prayerlessness. Tandaan po natin, hindi lang si Daniel ang good example ng pagiging prayerful. Unang-una ang Panginoong Jesus. Amen? Jesus is a man of prayer. Sa lahat ng kanya pong ginagawa, lagi siyang may kalakip na panalangin. Bago pumili ng mga alagad, bago siya mag-decide sa isang major decision, he prayed. Amen? Sa gitna ng kanyang paghihirap, he prayed. Bago dumating yung kanyang pagkapakasakit, bago dumating yung kanyang paghihirap, nananalangin doon sa Garden of Gethsemane. At habang nagdarasal, kasi malapit na, darating na yung mga sundalo para hulihin siya. Si Kristo hirap na hirap. Habang nag-pray, ang sabi doon sa Biblia, tumutulo ang pawis na animoy tubo sa kanyang noo. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, Father, the pain in my heart is so great that it almost crushes me. Sobrang hirap na nararamdaman ko na halos ikamatay ko. Amen? Bago dumating ang paghihirap na nanalangin. At sa gitna ng paghihirap na siya naghihirap na nagdarasal pa rin. Yung pong mga words doon sa tuktok ng Calvary, the 7 last word is a prayer. Nang isang pang malapit ang malagutan ng hininga. At nung siya po ay muli na buhay, nagpe-pray na naman. Walang yung doon sa buhay ni Jesus na hindi siya nananalangin. Kaya pinakit niya sa atin yung para ating pong gayahin, kaya ang tawag sa ating Christian. Ibig sabihin, inaasahan ng Panginoon ang kanyang expectation, lahat ng kanyang ipinakitang halimbawa, gagayahin natin. Amen? Magkakaroon tayo ng mind katulad ng mind ng ating Panginoon. So, Kristo, sabihin niyo ngayon, the sin of prayerlessness. The sin of prayerlessness. Okay, Number 1, this sin of prayerlessness, unang-una, is a sin of neglect, kapabayaan. Amen? Kapabayaan, pinababayaan natin yung kailangan ng ating kaluluwa. Ang sabi ng gospel ngayon, mga kapatid ko, yan ang gospel bukas ng linggo. At yan rin ngayon ang ating pong napakinggan mula kay Father Tay. Ano sabi ng Panginoon? Man does not live on bread alone. Hinahanap niyo ko hindi lang sa nakita niyo yung tanda, kundi napusog kayo. Yung ginawa ni Jesus sa ilang, pinakain niya napakaraming tao, mga kapatid. Naghimala sa mula sa 5 tinapay na 2 isda. Yun pong himalang yun ay may tinuturo na masigit na mahalaga sa darating na panahon. Yun ang hindi nila nakita, yung pong sinisimbolo at yung pong sign, yun po yung sign. Ang nakita lang nila, nabusog sila, kumain sila, at para sa kanila, si Jesus na kanila sinusundan-sundan, gusto nilang gawing hari, sapagkat ito magaling na hari, pinuno, walang magugutom. Lahat busog. Ito ang magaling na ekonomista. Ito ang kailangan ng ating bansa. Kaya gawin natin siyang hari. Kaya sabi ng Panginoon, nung nakita nila Panginoon, hinahanap niyo ako hindi dahil sa nakakita kayo ng tanda na mayroong gustong ituro na higit na mahalaga. Kundi hinahanap niyo ko dahil nabusog kayo at nakakain kayo sa ilan. Para sa mga taong ito, kapatid, ang mahalaga ay yung kailangan ng body. At yan ang dahilan bakit tayo nandito. Amen? Kasi tayo ito yung mga breadwinner. Amen? We are trying our best to earn bread, to be a good provider for all our loved ones back home. Breadwinner, naghahanap buhay, nagbibigay buhay, tayo po yun. Mga kapatid, kaya na yung ating kong pinoprovide sa kanila, puro body needs lang yun.
Kailangan ng kanilang katawan, pagkain, damit, shelter, pagpapaaral, etc. Puro bodily needs na hindi pinagkakait ng Panginoon. Kaya nga pinakita niya dun gutom kayo ngayon, may kailangan ng iyong katawan, nandito ako to provide for your bodily needs. Kaya pinakain niya lahat. Amen? Pero yung himalang yun na pagkakakain sa maraming tao na sila'y nabusog, meron po yung sinasagisan pa. Na-Bible ka, hindi lang ang inyong katawan ang bubusugin ko pakakanin. Sapagkat hindi lang ang kailangan ng katawan ang pinakamahalaga. May bahagi pa ng inyong pagkatao na mas higit na mahalaga na dapat tumpahanin at dapat yung alagaan. Ano yun? Spiritual need. Amen? Amen. Kalabitin mo katabi mo kapatid. Dito ba nakikita ang espiritu mo? Pero gusto ko lang kumustahin. Kumusta ba ang espiritu mo? Yan ang ating nai-neglect. At ang isang palatandaan na ating napapabayaan, yung kailangan ng ating espiritu at kaluluwa, kapag kapapaya tayo sa panalangin. Amen. Tanyo si Brother Mike, binigyan ng Diyos ang inspiration. Dahil pa sila niya. Ang ating prayer time, parang Muslim. 6 in the morning, 12 noon, 6 in the afternoon, 12 midnight. 4 na beses. Si Daniel, 3 na. At ano yung ating ipipray? Isa lang. Pag-isip. The angel of the Lord, ang tawag angel. The angel of the Lord declared unto Mary. At yun ang Biblia, nasa Biblia. Sino may sabi nun? Archangel Gabriel. Sinabi niya kay Mama Mary during the Annunciation. Amen? Pagkatapos ng Angelus, yung pong Lord's Prayer na nasa Biblia naman, dahil yun ang panalangin tinuro, na kasi sa mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, Lord, teach us to pray. Ganito kayo mananalangin. Our Father in heaven, Lord's Prayer. At pagkatapos ng Lord's Prayer, papasok na yung Salmo 91. Nasa Biblia naman. At pagkatapos ng Salmo 91, bahala na kayo kung sino pa gusto ipanalangin. Mahal sa buhay, etc. Mag-intercede na po tayo kung gusto po, mga kapatid. 4 na beses. Amen? Pero yun ang ating napapabayaan, yung kailangan ng ating kaluluwa. Kaya a sin of prayerlessness is a sin of neglect, kapabayaan. At pakinggan po nito. A child of God can grieve Jesus in no worse way than the neglect of prayer. Kung meron mang isang bagay na makapagbibigay ng sakit ng kalooban ng Diyos o bigati sa puso ni Kristo, yun pong kapabayaan natin sa prayer. Kapag mahal mo isang tao, gusto mo araw-araw mausap. Gusto mo araw-araw nakikita. Pag hindi mo nakikita, hindi mo makausap, hindi ka makatulog. Di na makatulog, di pa makakain, pag-iawat sa ilong, pag nasa pisngi, sa kakaisip sa'yo, pag-iawat dumarami purong. Amen. Yan sa tao. Pero sa Diyos, nararamdaman ba natin yun? Meron ba meron tayong affection sa Panginoon na kinasasabi ka, kinauuhapan? Madaling sabihin, I love you, Lord. Pero parang may pakikita, communication. Pakikipagtipan, pakikipagniig, pakikipag-usap sa Diyos. Diba, tinuro na sa inyo yung solitude, silence. Amen. Amen? So, kung meron mang makapagbibigay ng dalamhati sa Panginoong Yesus ng napakatindi, walang iba kundi yung ating kapabayaan sa ating panalangin na nagpapahiwating, Panginoon, hindi na kita mahal katulad ng dati. Are you listening? Sabi ng Biblia sa Revelation, ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Nanlalamig ka na sa akin. Amen, kapatid. So mga kapatid sa Panginoong Kristo, ang kapabayaan sa panalangin, mga kapatid ko, ay isang symptoms o pruweba, mga kapatid, na yung buhay ng Diyos na suma sa ating kaluluwa ay nasa maluwang kalagayan. In deadly sickness and weakness. Mahina na yung ating spirito. Kaya konting problema. Yung iba, nagbabalita,
may problema. Tumalon sa building, patay. Nabigulan sa pag-ibig, hindi na makamove on, na-depress, nagpakakata. Amen? Nalugi negosyo, patay. Amen? Mga kapatid, bakit nagkaganon? Kasi mahina na yung espiritu. Dahil napapabayaan yung kanyang espiritu at isang bagay na kanyang dinideprive ang kanyang sarili, yung kanyang espiritu ay yung panalangin. Apart from God, we can do nothing. Mga kapatid, habang mag-iidad tayo, katulad ko ngayon, 60 na ako, ang dami ko natutunan. Alam kong kulang kayo. Pero ibang-iba yun ko, yung isip ko no sa ngayon. Amen? Marami na lang naalis sa sarili ko ng mga kalokohan, unti-unti habang tumatanda. Kaya talaga yung pagtao, pagka matanda na, malapit na mamatay, talaga nagpapakabay na yun. Medyo seryoso na yun. Amen. Mga kapatid. Amen. So, marami na kaibigan. At bukod doon, ibang-iba ng bago pa lang kay Lord. Nung bago pa lang ako sa Panginoon, talaga hinipo ako. Talaga finapin ko si Lord. Kaya na ang problema nun. Akala ko, ang tama lang na pagsamba yung ginagawa natin. Yung mga hindi sumasamba na katulad natin, ang tingin ko gano'n. Amen? Para ba, kami lang ang tama! Kami lang! Yung hindi katulad ng aming pagsamba, hindi yan ang tunay na pagsamba, naging judgmental ko. Kasi nakuha ko ng konti, and if that knowledge is dangerous. Amen? At akala ko noon, dahil wala na akong bisyo, binitiwan ko na yung mga bisyo ko, yung alak, yung droga. Akala ko ayos na ako. Akala ko ayos na ako. Ngayon ko lang later ko nauunaw-unaw, ang dami palang latak. Latak sa aking pagkatao. Na unti-unti, pinakikita ng Panginoon na nakikita ko through pakikinig sa mga preaching ni Brother Mike, preaching ng mga ibang preacher na pinakikinggan ko, mga homing ng mga pare, mga nababasa ko, unti-unti, inire-reveal, akala ko nung okay na ako. Palabitin mo katabi mo, kapatid. Sa palagay mo, kaya na? Nagkakamali ka. Kaya doon ang BBC. Sino ang hindi nagkakasala sa atin ng prayerlessness? Wala. Yes! Nagpe-pray tayo. Kaya lang hindi wasto. Amen? At hindi ta. Minsan naman yung ating content ng panalangin, puro material things. Yan yung panalangin hindi wasto. Tuloy natin mga kapatid ko. So, isang problema o sintomas na delikado na lagi ng ating espiritu. Mga kapatid, tigang na tigang, mamawis na yung ating spirit, kapag tayo po'y tinatamad ng manalangin, nagpapadala sa katamaran ng panalangin at hihila ng magdasal, delikado na ang ating espiritu. At kapag at po niya ang nagbibigay buhay sa katawang ito, spirit. Di ba nung ginawa ni Lord si Eva o si Adan, galing sa alabok, buong-buo na siya, mula tok-tok hanggang ibaba. Pero anong buhay? O anong ginawa ng Panginoon sumunod? Hininga sa iyo. Yun ang spirit. Yun ang galing sa Diyos, the life of God. Mga kapatid, yun ang mahalaga kasi yung walang kamatayan po yun. Pag naghiwalay ang katawan at ang espiritu, yung katawan babalik doon sa alabok, kakainin ng ugod. Pero yung espiritu na hininga ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa katawan, babalik sa kanyang lumikha. Amen? Walang kamatayan po yun. Yung spirit na yun, mga kapatid. At yun ang pinakamahalaga sa ating sangkap. Yung pa pinababayaan. Ang alaga-alaga, katawan. Amen? Tinan mo katabi mo. Mula ulo ng talampang. Yan, ha? Alaga-alaga ang panglabas. Amen? Alaga-alaga ang panglabas. Pero yung ating kaluluwa ay ating napapabayaan, nakakaligtaan. Yung pa naman ang walang gastos. Ang kailangan ng katawan, makonsumo. O di na mo ulit siya. Mula ulo ng trabaho. So magtanong ka lahat, sister. Ulit tayo yan. Mga kapatid, huwag natin pabaya kasi
alagang-alaga natin yung body, yung panglabas, kapatid, at napapabayaan natin ng kaluluwa. Pag ang kaluluwa lang hinang tulog mga kapatid, damay na katawan. Tanyo, pag malungkot kayo, ang kalungkutan, ang tinitira doon, spirit. Amen? Espiritu. Ang kalungkutan, loneliness, depression, fear, anxiety, lahat ng yan, sakit ng espiritu. Tanyo, pag tayo ko'y malungkot, di ba, ang balikat ko bagsak. Yung mukha ko long face. Di ba? Okay, kita bakit? Pero pag masaya ka, pati katawan mo, dinadala, di ba? Kaya noon, mga kapatid, yung panahon noon, yung mga panahon ng mga santo, sa sobrang lakas na kanilang spirit, umaangat ang meditation. Kasi yung spirit nila, alam, konektado sa Diyos. Ha? Sa sobrang kaligayahan, umaangat. Yun ang gusto mo mga... Yun, pakalali ka nyo. Mas mabuti na umangat kaysa mahiga. Amen. Mga kapatid. So, kaya kapag ang spirit natin ay lang lupay-pay, dahil na katawan. O takot. Ha? Takot, pangamba, pag-aalala. Yan, kung pinutigan tayo ng stress. Ha? Aatakihin na tayo. Kaya dapat palakasin yung spirit. Pag malakas ang spirito, ang tawag yan, bibigyan ko sa iyo, ang lakas ng fighting spirit. Amen. Yan. Pag meron tayong strong spirit, yan po yung mga survivors. Yan yung mga mananagumpay. Yan yung mga nakakaahon sa lahat ng hirap. Kahit walang-wala ng pera yan, kahit sa ibadah natin, lahat po yun. Ano yung faith ibadah natin? Sunod na trahedya, ang bibigat po. No? Kung siguro sa ating dumating yun, baka di mo kaya. Ha? Siya, dinadialysis. Namatay misis niya. Namatay ang kapatid ni si Badadani. Namatay ang kanyang anak. Apat na mga kapatid. Kaya bibigat, pero hindi halata, nakasayaw-sayaw pa. Diba dati? Amen? Strong. Pero kung mahina yung kanyang spirit, at baka siya na sumunod. Mga kapatid, yun ang dialysis pagkano. Ganyan, isa pinagbabayaan ng Panginoon. At ito pa, mga kapatid, marami pa rin siyang mga tao na nakakalakas ang loob at pananampalataya. Dahil sa lakas ng kanyang pananampalataya. Amen? Kaya now, a prayerless Christian is not filled and controlled by the Spirit of God. Ibang spirit ang kumukundo sa atin. Ang isang Kristiyano na tapat manalangin, nagpapadala sa kanyang kawalang-ganang manalangin, o isang Kristiyano hindi nagdarasal, hindi nagsisimba, maliwanag, he or she is not filled with the Holy Spirit and he is not controlled by the Spirit of God. Ibang espiritu ang kumikilos sa kanyang pagkatao. At alam ni Jesus yun. Alam ng Panginoon na tayo po ay tutuksoin ng demonyo. Na huwag manalangin at magpadala sa katamaran ng panalangin. Tuksok po yun. Kaya kami sinabi po wala ba yun? Sabi ko, when you do not feel like praying, you must pray. Ulitin po natin. When you do not feel like praying, you must pray. Sa mga sandaling wala kang gana magdasal, yung kalalang dapat manalangin. Why? Because at that time, the devil is at the door. Tempting me na huwag magdasal. Ipagpabukas ko na lang, huwag mo muna ako magsimba ngayon. Huwag mo na ako umatin. Total meron pa akong ibang araw. Pag ako'y nagpadala sa temptation yun, pasok na demonyo. Ang maghapon po, sira na yan, mga kapatid ko. Kaya sabi natin kanina, pag tayo po'y gumawa sa umaga, walang prayer. Yun po ay self-sufficiency. Yun po'y kayabangan at kapalaluan sa harap ng Panginoon. Because apart from God, we can do nothing. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Dahil alam ng Diyos ang haharapin natin mga tukso patungkol sa kawalang-ganang magdasal, nagpadala ng Holy Spirit as our helper. Pakinggan po niya, Romans 8:26. Romans 8:26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ano? Meron tayong katulong? Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Tanong, saan tayo mahina?
Anong kahinaan yung binabanggit dito na kung saan dumating ang Holy Spirit para tulungan tayo sa kahinaan yun? Tutuloy ko pagbasa. Ito yung ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Amen? O hindi sapat na nagpe-pray na kailangan panalangin wasto. Tamang panalangin. Amen? Mga kapatid? Kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu lumuluhog para sa mga banal, sapagkat ang Espiritu lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So, alam ng Panginoon, isang haharapin natin mga kapatid ko, ay ang patungkol sa tukso ng panalangin. Kasi nasabi ko kanina, ito ang kasalanan na napakadaling magawa. Ang tuksong huwag magdasal, ipagpaliban mo muna yung panalangin o pagsimba o pagdalo sa gawain maging anak ng Diyos. Kaya here comes the Holy Spirit as our helper, mga kapatid. Tutulungan tayo sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng gusto. O, may katulong ka na, may tutulong na sa iyo. Ayaw mo pa magpatulong. Amen, mga kapatid. Hindi naman kinakailangan at dudulog ka sa Diyos para manalangin. Ikaw yung nagkasalita. Di ba sa ating pag-aaral ng mga nakaraan? May mga time kung wala kang gana magsalita, mga kapatid ko, manahimik ka na. Hindi naman lagi ako nagsasalita. Pag-isip sa umaga, may mga moment nagkasalita ako. Lord, thank you, maraming salamat po. Gabayan mo ko sa maghapon ito. May mga moment hindi. Pag-isip ko lang, uupo ako, pero sa iniisip ko. Nauunawaan ang Diyos. Wala mo na ako sinasabi. Amen? Mga kapatid, iniisip ko siya, and that is prayer, mga kapatid ko. Dahil hindi ako magkakaroon ng desire to pray, kahit ako'y tahimik kung wala ang Holy Spirit working in me sapagkat yung ating helper. O katulad dito, mga kapatid, ba't kayo nandiyan dyan? Ba't kayo nakatin yun? Sapagkat ang Holy Spirit ang nagdala sa atin dito. Amen. Amen. Siya ang nag-uwagi. Ano ba ang mga panalangin hindi wasto? Kapag tayo ating panalangin ay self-centered. Amen? Puro pang-sarili, pang-pamilya, hindi yan wasto. Nagdasal, kaya lang hindi wasto. Sapagkat ang nais sa Panginoon, maligtas ang lahat ng tao. Amen. Kaya hindi pwede puro pang-sarili mo lang, pang-pamilya mo, at wala akong concern sa mga nangyayari sa paligid. Amen? O kaya may kawentuhan ako. Pinagbintangan siya ng isang kapatid. At then, si Gawain, kasi kumuha ng laman ng bag niya, pero walang katotohanan niya. Masakit para sa kanya. Ilang beses siya umiyak. Ngayon sabi ko sa kanya gano'n, alam mo, kaya sabi niya, Brother Rafi, minabuti ko na huwag siyang sagutin sa mga text niya, sa akin at mga message niya na masasakit, ayoko nang sagutin. Tama ka, huwag mo sagutin. Huwag kang pipindot sa board ng iyong cellphone ng response o sagot. Kasi babalikan ka yan. Huwag kang magbibigay sa kanya ng mga message galing sa Biblia kasi hindi niya yung tatanggapin. No? Sa ngayon, manahimik ka pero ang iganti mo, prayer. Ipadalangin mo siya. Ipadalangin mo siya na makita niya katotohanan at pagpapalay siya ng Diyos para mawala yung kanyang galit sa iyo. O, nag-i-intercede siya doon sa tao yun. Kaya nga ipinakita ng Diyos doon sa sister natin iyon at natikman niya naranasan yung sakit na ginagawa sa kanya ng tahak ngayon. Hindi para yung tahak ngayon labanan o gantihan ng masakit, kundi para o ngayon natikman mo yung sakit na ginagawa niya sa iyo. Wala namang katotohanan yung ginagawa niya sa iyo. Yung binibintang niya at nasasaktan ka sa ginagawa niya, ipinakita ko sa iya, ipinaranas ko sa iyo yung sakit na ginagawa niya para ikaw na tunay kong anak ang mag-pray sa tao. Amen. Na nakita mo na may pangit na ugali. Siguro yung kanyang kapangitan ng pag-uugali na ipinagay sa iba, siguro lahat na yun, nilabanan siya, pinantiyan siya. Pero ikaw, iba ka. Huwag mo nalabanan, ang iganti mo, prayer. Secretly, there's somebody praying for that lady at ikaw yun. Amen? So yung panalangin yun, yung pang sarili. Sa iba, kaya nga siguro inaalaw ni Lord makita niyo yung pangit na ugali ng inyong kapwa na sumasakit sa atin. Para hindi labanan siya, kundi para sa inyong panalangin. Kaya siguro yung pinakita ng Diyos yun eh. At
para sa ating nasaktan tayo sa ginawa niya, para may somebody na talagang anak ng Diyos na mag-pray para sa akin. Pero hindi po yun natural, sapagkat kadalasan, ganti ang ating pong tinapat. Amen? Labanan. Tintig lang ang walang ganti. Amen? Amen? Mga kapatid, pero hindi yun ang turo ng Panginoon. So, mga kapatid, kapag ang ating panalangin ay self-centered prayer, ang sarili, mga kapatid ko, hindi huwas ko yun. Pakinggan mo yung sinasabi sa 1 Timothy. 1 Timothy, mamaya na lang po yun, mga kapatid. Now, another, ano ba yung diwas kong panalangin? Kapag kaalaman ang prayer request ko, nasulat man o sinasabi ko sa Diyos ng direkta, ay puro material things, hindi wasto. Kita-kita yung aking panalangin, kaya yan ay written or verbal, na sinasabi ko kayo na humihingi ako ng mga material things, ay mayroong satanic touch. Inspired na salita. Amen? Yan ang ginawa niya kay Kristo. Jesus, hindi mo na kinakailangan ituloy ang tuktok ng Kalbaryo. Hindi mo na kinakailangan umakyat doon at magpakamatay ka para sa kanilang kaluluwa at kaligtasan. Simple lang. Be a good provider. Gawin mo mga tinapay itong batong ito. Gawin mong nutribal. Mga batong ito. At lagyan mo ng palaman para mas natuwa sa mga tao. At simple lang. Lahat ng tao yan. Tatanggapin ka nila bilang hari nila, kikilalanin ka. Just be a good provider for them. O material things. Kaya kapag naman ang aking kahilingan sa Diyos ay puro material things, wala spiritual, kitang-kita may satanic touch. Materialistic. Amen? Madonna spirit. I am material girl. Amen? Madonna spirit. Amen? Mga kapatid, hindi basta humingi ng mga bagay ng material. Yan ang may commitment ni Lord sa atin. Tusok na kaya ka nagpakain sa ilang. Mahigit 5,000 pa. Pinusok niya yung body living sa tao. Kaya lang, but not to the point na kinakalimutan natin yung mga sigit na mahalaga. Amen? Hindi masamang humingi ng yaman, na malagana tayo para may marami tayong matulungan. Mga kapatid, hindi masamang humingi kay Lord na guminhawa buhay natin. But not to the point na nawawala yung higit na mahalaga, yung spiritual needs, kapatid. Amen? Kaya kapag kailangan na aking prayer request ay puro material things, kapatid, hindi tuwas pa. Amen? Gumagawa rin ako ng prayer request eh. Kasi nag-isip ko yung lugi ako eh. Kayo meron, ako wala. Yes. O dahil meron kayo hinihingi, meron kayong aasa tatanggapin. Kaya gumagawa rin ako. Amen? O dito sa aking prayer request, ang unang-unang nilalagay ko dito, Panginoon, pagharian mo po kami, Yes. anak at ang daigdig na ito. Pagharian, maghari ka, Panginoon. At kung meron pa ako mga ugaling nakikita ko hindi maganda, inuuna ko yung Lord, tanggalin mo sa akin yung ganito. O man, bandang huli, doon ay mga kahilingan kailangan ng katawan. Sapagkat kung ang Panginoon ay nagturo ng tamang panalangin, ganito kayo nanalangin ha, Our Father in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Puro spiritual yun. Yun ang unang-una. At pagdating sa gitna, give us this day our daily bread. Yun na yung bodily needs. Nasa dulo. Amen? Mga kapatid, kaya mga kapatid sa Panginoon sa Kristo, kapag ang laman ng prayer request ko ay puro kailangan ng katawan, sala, diwas to, may satanic touch. Malabig din ang katabi. Pero mga kapatid, nireview mo ba yung prayer request mo? Baka may satanic touch. O din ang burahin. Masisip na lang mamaya, mga kapatid. So, ang unang-una, ganda mo sa isip mo. Alam ng Panginoon Diyos yun. So, the sin of prayerlessness is a sin of neglect. Amen, kapabayaan. Kaya sabi mo sa katabi, kapatid. Take note ha. Mula ngayon, huwag mo na patatayaan ang kailangan ng iyong kaluluwa. Lalo kang gumanda at yumaman. Ano yun? Prayer! Panalangin wasto. Number 2, sin of prayerlessness is a sin of disobedience. Nagtaki mo ha, nag-pray ako, di ba yun ang will of God? Pray without ceasing, for this is the will of God. And yet, nagkakasala ako, nagdarasal ako. Kapag naging kasalanan,
At anong kasi kasalanan? Disobedience. Nagpe-pray ako and yet, nagkakasala ako ng disobedience. Paano paraan? Kapag kayong mga dapat ipanalangin ay hindi po natin sinasama, disobedience. Halimbawa, sabi ko po sa inyo, kapag ang laman namin panalangin ay puro pang sarili ko at pang pamilya ko lang, sala ang panalangin. Are you listening? O sino-sino dapat isama sa panalangin? Pakinggan po natin ito. 1 Timothy chapter 2, verses 1 up to 6. Una sa lahat, una sa lahat, ibig sabihin, priority. Ha? Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Hindi pwedeng pang-pamilya lang. Kailangan pang-sports pa. Amen. Saka yung iba. Para lahat masaya. Amen. Lahat happy, lahat ligtas. Okay. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Bakit dapat ipanalangin ang lahat ng tao? Kasi ano bang gawin ng mga tao yung masama, affected na. May kasama kami preacher. Naglalakad siya. Nagde-text. Isisend na lang niya. Biglang inagal nung nakamotor. Sabi niya, di man lang ang pinasend mo na bago na ako. Pakakunin ka, kaya wala. Baka mamatay pa siya. Hindi na hinabot. Ano? Kapatid? Lalo sa Pilipinas. Amen? Napakaraming masamang elemento. At hindi po agad nasa subdivision tayo. Say, Visconde massacre nangyari sa loob ng subdivision. Amen. Kahit heavily guarded, may mga guardia, may pit, and yet, na-massacre. Sinigat lang. Amen. At marami pang iba. Mga kapatid, napakarami nabibiktima ng mga masamang elemento. Mga anak natin, mahabang oras nasa labas ng bahay, nandun sa school, at paglabas ng bahay, bumaba sa bahay, exposed na sila sa mga bad influences, drugs, rapists, mga drug-addict na walang ginawa, kundi mang-hold up, mang-snatch, mang-biktima ng tao. Kaya mahalaga ipag-pray ang lahat ng tao. Hindi dapat na, tayo lang ang pinagbibigyan sa sarili natin. Ipag-pray natin, mga kapatid, ang mga tao. Kaya sabi ko sa kanya, kaya siguro pinakita na Diyos sa iyo kasama niya. Kaya siguro pinaranas ng Panginoon sa atin, yung sakit niya ginawa niya sa atin, para may somebody pray for that person. Amen. At ang sabi dito, ganyan din ang inyong gawin sa mga hari at mga may kapangyarihan. Sapagkat kapag ang namumuno ay nabaliw, na parang katulad ni Hitler, mga kapatid ko, lahat tayo affected. Kaya dapat ang mga namumuno na may hawak ng kapangyarihan, ipinagdarasal. Dito, sa bansang Hong Kong, kapag yung mga authority dito ay gumawa ng batas na hindi favor sa mga workers, migrante, affected tayo. Amen? Kapag sila naging medyo hindi nila gusto na tayo, hirap na tayo mga kapatid. Kaya dapat pinag-pray natin yung mga authority sa Hong Kong na may kinalaman sa mga migrant workers. Para mas lalo magaan ang pasok natin dito, dumanda yung takbo ng buhay natin dito, at magkaroon tayo ng proteksyon. Doon po sa Kuwait, di po ba, binan muna ng Pangulong Marcos, ng Pangulong Duterte, ang pagkapag-pinawi. Kasi pinatay. Sa Kuwait, pinawi muna, at nagban muna, di mo lang nagkapadala dyan. Kasi sira ulo ng mga namumulo sa Kuwait. Mga kapatid, yung ginawa ng ating Pangulo, nag-respond din sila, nagkaroon ng batas na protektado na ang ating magagawang Pilipino doon. Amen. Mga kapatid, so i-pray natin mga kapatid ang ating Pangulo. Ang kanyang pagkakaloob, may mga ibang nagagaling sa akin, mga kapatid, I don't care. Dahil ang akin naman sinasabi, hindi ako nagiging partisan, hindi ako pumapanig. Ang akin, kung ano sinasabi ng Biblia, ipanalangin ang mga namumulo. Kaya, ang pag-preach ko tungkol dyan, hindi ako kumikiling sa partido, hindi ako partisan. At sinasabi ko, kalooban natin ay panalangin ang lahat ng namumuno. Amen? Amen. Lalo na yung mga namumuno na
na kinakikitaan natin na hindi maganda, ugali, o pray natin. Kung ano yung hindi maganda ugali ng Pangulo, pray natin. Para magbago niya. At pray natin siya, bigyan siya ng Diyos ng karunungan. Hindi pwedeng maghangat tayo ng masama sa tao. Kasi nalulog siya dyan, hindi sa pandaraya. Nalulog siya dyan, legitimate. Talagang sabi nga kung baga kay Erap nun ano yung lamang niya? Landslide, ang lamang ni Erap nun nung nanalo siya. Itong kay Pangulo Duterte, lahat. Mahirap kayain. Yan lahat, parang mahirap kayain. O di siya nanalo ngayon. Kapatid, sa Panginoon sa Kristo, sa palagay niyo kaya, 74 years old na yan. Amen. 74. Wala na yung desire sa power. Pagod na yan. Maaring hindi na mahaba yung taong tatagal niya. Pray natin na gamitin siya ng Diyos. Kasi naman, okay, ano tayo na ha? Kasi naman, kung siya'y aalisin mo, dahil ayaw mo sa kanya. Ano? Hindi pwede ka sa gano'n lang. Tapos nga ngayon, sino yung papalit mo? Dapat meron din tayo. Kawalan naman tayo. Sino yung papalit mo na nakatitiyak ka? Na yung papalit mo talagang uulad ang buhay natin mga Pilipino. Sino yung papalit? So pray for our beloved president. Amen. Amen. Dapat man, ang pinuturo ko, yung sinabi ni Jesus. Ganon din ang gawin ninyo sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapabuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Kapatid, kapag ka ang ating kung agad ng inisip, ibaksak yan, gulo po. Hindi gusto ng Diyos yan. Kung sa tingin ng Panginoon, hindi na siya nararapat dyan, ang Diyos na ang pagkakaroon. Amen. Mga kapatid, so, lahat ng tao at mga may kapangyarihan dapat isama sa prayer. Amen. Hindi ko naman sinasabi sa isang upuan natin kay Lord, sama-sama na lahat. Pwede, okay, may pag-isip mo na lang umaga ito, Lord, thank you, gabayin mo ko sa maghapon ito at ang mga mahal ko sa buhay. Pagkatapos, pwede, bago ka matulog, doon ka mag-intercede sa mga taong ito. Hindi ko naman sinasabi, lahat mo dyan Kasi lalo sa inyo, yung trabaho niya, di ba, bilisan. O pwede mo lang sa iyo, tsaka sa pamilya mo, gabay nyo sa maghapon, pagkatapos bago ka matulog, kung meron kang time, ka mag-intercede sa mga taong dapat isama sa panalangin, mga kapatid ko. Ano pang dapat isama sa panalangin para ang ating panalangin maging wasto? Mga manggagawa, sabi po sa Matthew 9:38, mga kapatid, manalangin tayo sa may-ari ng alihin na magpadala siya ng mga manggagawa. Amen? Mga lingkod ng Diyos. Ipanalangin natin si Lord ang may sabi niyan, mga kapatid ko. Lucas 10, verse 2. Napakaraming aalihin ulit ko, konti ang pag-aaral. Manalangin kayo na magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. Nakakatulong po ba sa inyo na may mga preacher na nagpupunta dito na magbabahagi sa inyo? Amen! Nakakatulong ba sa atin na may mga pali at yung Father Jay? Amen! Na pinupusok nila yung ating espiritu. Mahalaga. So manalangin tayo. At kapag nag-pray tayo sa palagay nyo, kaya dapat din may somebody na ipadala ang Diyos sa mga mahal natin sa buhay para makakilala sa Diyos. Amen! Lalo na may mga problema sa ama, sa mister. Mahalagang dapat na mabuting balita yung ating mga mahal sa buhay na pinoproblema natin. Pati mga mahal natin sa buhay na may mga sakit, na humihinay kami ng loob para nawawalan ng pag-asa. Mahalaga na may somebody na ipadala ang Diyos para sila'y makapinig na may Diyos na himala, na may Diyos na nagkakaroon. Kaya pray for workers, mga kapatid. Ano pa? Isama sa panalangin, Matthew 6 verse 10. Sabi ng Panginoon, ganito kayo nanalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ipanalangin po natin na nalagay sa ating Michael's prayer that we may be able to participate sa mission ng church sa mundo ito to build kingdom here on earth. Isa yan sa ating mga pinagpipray, tama yung panalangin po natin. Kaya nakita po niyo mga kapatid ko sa misa, lagi may panalangin ng bayan. Ang panalangin bayan ay nag-i-intercede. Kung ano nangyayari ngayon sa ating lipunan, halimbawa may mga kalamidad, madidinig dito sa panalangin bayan. At isinasama dito yung Pangulo. Amen? Sinasama sa misa yung Pangulo. Sa panalangin bayan. Noong una, nadidinig dito sa Pilipinas, sa misa namin, sa panalangin bayan.
nawa aming Pangulo ay magsisa ng pagkakasala. Alam po niyo mga kapatid, pinabago ni Brother Mike. Kasi very contenting eh. Mga kapatid, sino wala kasalanan? Yes. At yun, ako nagtatanggol. Pinabago. Naging Panginoon, gabayan mo po ang aming Pangulo Amen. sa kanyang pamumuno. Eh, di ba ganun na? Gabayan. Amen. Mga kapatid. Kasi para sa tayo maglinis at siya ng makasalanan. At sa huwag manangisa. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, bumato, wala kasalanan. Amen. Mga kapatid. So mga kapatid sa Panginoon sa Kristo, dapat isama sa panalangin na maghari ang Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Isama rin sa panalangin ang paglaganap ng mabuting balita. Nang salita ng Panginoon makarating sa lahat ng panig ng mundo. Kaya kapatid, centering our prayer on self, family, rather than on Christ's kingdom, His church, work needs, and work evangelization is a sin of disobedience. Hindi pa sa Lord. Nakikinig ko ba kayo? Amen. Ang sabi ko, hindi pala sapat na magdasal. Kinamilang pala yung panalangin ko Pastor. At ayon sa Panginoon, sa kanyang salita, dapat pala sa aking panalangin, isinasama ko ang mga ito, ang paghahari ng Diyos dito sa lupa, sapagkat napakasalang takbo ng mundo. Isinasama ko rin sa panalangin na ang mabuting balita dapat lumaganap. Upang sa gano'n, maraming tao ang makakilala sa Diyos, mga kapatid. Ito pa, not to pray for others, not to pray over our country, for the poor, for the homeless, for the starving, mga nagugutom, not to pray for those who are in prison, for the orphans, widows, not to pray regularly and faithfully for others is a proof that our love is selfish. Amen. Ito di ko rin ito alam ko. Akala ko sapat na yung manalangin para sa sarili sa pamilya. Ang dahil pa lang dapat kong i-include sa aking panalangin. Sapagkat pag hindi ko pala ipinagdasal ang mga ito, yun daw ay katibayan o patunay na ang pag-ibig ko'y makasarili. Eh, ang utos pa naman ng Panginoon yung magkabiyak, ibigin ng Diyos at ang ating kapwa. Paano pakikita ang pag-ibig sa kapwa, bukod sa pagtulong? Prayer! Amen. Amen? Lalo na yung wala ka naman talaga magagawa, wala kang maibigan. Pero it doesn't mean na dahil wala akong maibigay na material na bagay, eh hindi na ako pwede mag-extend ng tulong o kabutihan sa kapwa ko. Isang pwede ko extend ng tulong at magagawa kong tulong ipag-pray. Because walang useless prayer. Lahat ng panalangin ay tutugulin ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, pangatlo, sin of prayerlessness is a sin against our own spiritual life. Kasi kasalanan. So therefore, kung ako po ay nagkakasala ng sin of prayerlessness, mga kapatid, eh yung aking pong kaluluwa ang napapahamak. At panghuli, prayerlessness is a sin against God. Laban sa Diyos, kapatid. Amen? Dahil hindi ko sinusunod, yung Diyos na nag-uutos sa akin na manalangin sa bawat sandali at ipanalangin, isama sa panalangin yung mga binanggit ko. Kapatid, lahat ng tao, hari, mga nasa may kapangyarihan, yung mga nagugutom, nakabilanggo, mga may sakit, dapat pala yun. Isama natin sa ating panalangin. Yun ang panalangin hindi makasarili. Yun ang palatandaan ng tao ito'y in love sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao, mga kapatid. Kung tayong tumulat kung sa mayamang lalaki, pinagpalit ang kanyang pananampalataya sa kayamanan. Amen? Tulad natin si Daniel, kahit pinagbabawal na manalangin at makahulugan ang kanyang kamatayan, siya ay patuloy na nanalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at tumayo tayo lahat at tayo lahat ay lalapit sa ating hari. Tayo na sa Diyos at magpuri. That's it. Tayo na sa Diyos ay
Narito tayo ngayon mga prayers. Kung merong player, merong prayers. Amen? So yung player manlalaro. Yung prayer ay mananalangin. Kaya tawag sa atin yung mga prayer partners, kapanalanginan. Yung pong neighbor, kapitbahay. Ang brothers and sisters, kapatiran. Prayer partners, kapanalanginan. So we are all partners when it comes to prayer, kapatid. At sa mga sandali ito, mga kapatid, taas natin ating pong kamay, kasama yung ating prayer request. And since our helper is the Holy Spirit, na tumutulong sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng gusto, the Holy Spirit ay pinadala ng Panginoon to be our continuous helper who will stay with us forever. So as we stand before the Lord right now with uplifted hands, let us sing this song as we invoke the Holy Spirit, our helper. Come, Holy Spirit, fall on me now. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing, come in your I power. love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Captivating my soul. Captivating my soul. And every day, Every day, I want to love you more. once again, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy You Spirit. captivate my soul. You're captivating my soul. Every day, I I want to love you more. everybody sing, I'm reaching for your love. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see your face to face. I worship you. I worship you, Hallelujah. Spirit. Listen for your heart. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see your face to face. I worship you. I worship you, Spirit and truth. Now, allow the Holy Spirit to bestow upon you and me His mighty anointing for us to be His effective and powerful intercessors. A powerful and effective prayer. Just allow yourselves to be blessed and to be anointed by the Holy Spirit. Sa kaman nakatayo ngayon, hindi ka lalagpasan ng Holy Spirit. Dahil ikaw talaga ang kanyang sakya ngayong araw nito. Allow Him to anoint you, to anoint us. Allow the Holy Spirit to empower you, to empower each of us. Malaki ating magagawa. Remember, sinabi sa Chronicles, maaaring ibigin ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga palang upang sarantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng Sao. Ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili ay magtakumbaba. Manalangin. Hanapin at doon ang kaligtaan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila para maulain ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang kapayapaan at kasagaran. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I
And let us now join our hands before the Lord right now. Maghawak-hawak kayo ng kamay, kapatid. Hihingin natin ang kanyang basbas. Kasama na dito kung meron tayong sakit, may karamdaman. Package din. The anointing. Upang ikaw at ako'y maging effective and powerful prayer of intercessors ng Diyos. At kung ano man ang ating kailangan para magkaroon tayo ng mahaba pang buhay, siyempre we need good health. Kailangan natin ang pagpapala ng Diyos, physically and spiritually, para magamit ng Diyos ang bawat isa atin to the fullest. At kapatid, kung ano man ang iyong needs niyo, kung meron ka pinagdadaanan, alam lahat niya. At kung gusto mo natanggapin ang biyaya, mas sigit na gusto ng Diyos, unang-una siya. Ipigit mo yung mga mata, hawakan mo ang kamay niya, kapatid. And be ready to receive the blessing of God. Holy Spirit, here we are, O Lord, standing before you. Lord, we humble ourselves before you right now. And we humbly ask you, Lord God, to bestow upon us your mighty anointing, your blessing, upang kami, Panginoon, ay magkamit mo, hindi lang para sa aming mga mahal sa buhay, kundi para sa lahat ng tao. Ipinakikita mo sa akin ang mga pangit at hindi tama nangyayari for a divine purpose, not to be an spectator, kundi mag-intervene sa mga pangit na nangyayari sa aming lipunan. Kami yung tinatawag para mamagitan, manalangin para sa aming pamilya, sa lahat ng tao. Yan, so Lord, sa mga sandali ito, ipagkaloob mo rin ang kagalingan sa sino man sa amin may sakit at may dinaramdam, at ganoon din ang pagpapala para sa mga panahon sa buhay. Hallelujah. Lord, ipagkaloob mo po sa amin lahat, sa akin, sa amin lahat, ang iyong basbas right now. Receive the Holy Spirit. In the name of Jesus, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Bildas ka ng Diyos, huwag mong pagtalindanganan, dahil nandito ang Panginoon sa iyong ating kasama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Taas ang ating mga kahilingan. Panginoon, narito ang aming mga kahilingan at mga nakayanan ng bilang aming seed faith openly. I-bless mo ang lahat ng ito. Nasulat na yung iba o hindi. Inaangkin na namin ang iyong blessing, and also ang tagumpay at dami ng mga taong pupunta sa anniversary ng Saturday group next week, at ganoon din ang tagumpay ng aming pong-alapit na anniversary sa September 30. We pray for good weather, magandang panahon. We pray sa maraming kaluluwa at tao na magkatagsahan doon. We pray for signs and wonders na makahimala, Panginoon. And we pray for a spiritual revival, O God. Dalangin din namin yung mga dati namin kasama mo na hindi na namin nakakasama, naway makasama namin sa araw na yun. At palain ko aming pinamahal ng tulong nito ang gawain ng Elsadai all over the world. Marami po salamat. And also we are now praying sa anak ni Sister Feli. Pagpalain mo ang kanyang kaluluwa at makasun po ng kapayapaan sa piling mo. And also we pray for bereaved family na mayapang anak ni Sister Feli. Sa ngalan po ni Jesus. Amen and amen. Let's give thanks with a grateful heart. We're blessed in pinakiguling ang mga prayer requests nito.
narito ako, gamitin mo ako. Para sa lahat ng tao. Makakaasa po kayo. At babalik po ako next Saturday. Aagahan ko po. We give praise. Continue praying sama-sama. Salmo 91.